Check, sound check. Amen. Magandang gabi. Tayo po'y magpapasimula na sa ating pong pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. Awitin natin, I've been changed. Well, I've been changed. Sa aking reborn. All my life has been rearranged. What a difference it makes since the Lord came to stay in my life. Oh yes, I've been changed. Well, I've been changed. I've been reborn. All my life has been rearranged. What a difference it makes since the Lord came to stay in my life. Oh yes, I've been changed. Great is the Lord, and greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful consecration, the joy of the ruler. Is Mount Zion on the side of the Lord, the city of the great King. Great is the Lord, and greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful consecration, the joy of the ruler. Is Mount Zion on the side of the Lord, the city of the great King. I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will enter His court with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will enter His court with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Amen. Tayo tumayo lahat. Patuloy natin na awitan ang ating Panginoon. Awitin natin na may panalangin sa ating puso. Great is the Lord. Hallelujah. And great is the Lord, and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the ruler. Great is the Lord, in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust with your unfailing love. For you alone are God eternal. You are God in heaven above. And great is the Lord, and most worthy of praise.
city of our God, the holy place. The joy of the holy and praise is the Lord in whom we have the victory. He leads us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you done in our lives. And Lord, we trust with your unfailing love. For you alone are God eternal. You are eternal. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you done in our lives. And Lord, we trust with your unfailing love. For you alone are God eternal. You are better than for you alone are God eternal. You are better than Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Lord, salamat sa inyong Diyos. Hallelujah! We give you praise, O God. Amen. Ngayong gabi, tayo po'y dudulog sa panalangin na ating itaas ang ating mga tagapanguna buhat kay Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell, at ang ating national leader, Pastor Alberto, and Sister Susan Isipega. Ang mga missionaries, ganun din ang mga regional leaders, ang mga conference, crusade, pioneer rally, harvesters, homecoming, patuloy nating ipanalangin na maging matagumpay. At ganoon din ang ating iglesia dito sa Las Piñas, sa inyong lingkod, ang aking pamilya, maging si Pastor Jess, Sister Karen Celes, Pastor Joel, Sister Resalis Pano, Pastor Richard, Sister Ruth Caba, Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Ruby Budota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalino, Pastor Nab, Sister Lorna Soria, Pastor Renato, and Sister Betty Sorbis. At ang Heartness Family, maging si Starlita Esteban, Imelda Amores, Alex and Christy Granadil. At prayer request din para kay Brother Gia, Sister Seni Arsadon, at ganoon din kay Jerry Corpus. At sa mga may karamdaman, kay Pastor Cordero sa kanyang meningitis, Gitulio Celes Sr., Brother Leo Hilot for recovery, Linda Caba. Mga kapatid, pag-pray po natin sapagkat kailan ang schedule niya? Wala pa po. Okay. So waiting schedule mga kapatid sa kanyang chemotherapy. Kaya pag-pray po natin na ito'y mapagtagumpayan ng ating kapatid. RJ Navarez sa kanyang gallstone, Ella Corpus, complete healing sa kanyang mata. Ana de los Santos, arthritis, ganun din kay Sister Eileen Allen Tapang, wife ni Pastor Jonas Tapang, meron siyang neck arthritis. So, dahilan kumisan ay nagpa-pass out siya. Mga kapatid, so pag-pray po natin ang kagalingan ng ating Panginoon. At sa mga prayer requests, ganun din sa ating mga kapatid abroad, kay Ella Malinaw, J. Marie Rapsing, Jing Macaraig, Belgar Esteban, ganun din kay Roxanne
Esteban. Ngayong gabi, naparito kayo, may mga prayer request kayo, pwede ba makita ang inyong kamay? At sama rin natin sa panalangin ang ating bansa. At ganun din mga kapatid, ang ating mga plano at desisyon na gagawin sa araw ng bukas. At ipapray din natin yung mga kapatid natin na nanonood through online na sila ay pagpalain din ng ating Panginoon. So ngayong gabi, habang lumalapit si Brother Tom, pangunahan tayo sa pambukas sa panalangin. Minsan pa, palapakan natin at banggitin natin ang ating kahilingan para sa ating Panginoon. Hallelujah! Glory to Jesus! Hallelujah! Sambalalala Shirahanda! Sambalalala Shirahanda! We give you praise, O God! We give you glory! Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapakambabang loob, Panginoon, ngayong gabi. Hinihingi ng pagsama, Panginoon, ng banal na Espiritu, Lord God. Patuloy kang mahusap, Panginoon, sa bawat isa. Ngayong gabi, Panginoon, dalangin namin ang aming mga pastor leaders. Patuloy mo silang pakaingatan, Lord God. Ganun din po ang kanilang mga pamilya, Panginoon, ang kanilang mga tinatangkilik. I-bless mo sila, Panginoon. Ganun din ang aming mga kapatiran, Panginoon, na nangangailangan ng kompletong kagalingan, Lord God. Ikaw sa magpala, ipuin mo sila, Panginoon, sa anong maramdaman meron sila, maghimalara, Panginoon, magbigay ka ng kagalingan, Panginoon, at dalangin din namin, Panginoon, sa aming mga kapatiran, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ng iyong gawa, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Lord God. Ganun din ang mga nahayo namin, Panginoon, na kaluluwa. Dalangin namin, Panginoon, na sila ay makadalo, Panginoon, sa aming mga panambahan. Ganun din, Panginoon, send forth laborers, Lord, sa aming iglesia, Panginoon, na mga kalalakihan, kababaihan, Panginoon, mga mag-asawang papagamit ng buhay, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa aming bansa. Patuloy kang pumilos, Lord God, at ikaw ang mag-ingat sa amin, Panginoon, sa bawat kalamidad na parating, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa, Lord God, at sa aming mga personal, Panginoon, na panalangin, Lord. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw ang siyang magpala, Panginoon, ikaw ang siyang kumatakbo ng aming mga pangangailangan. Ngayong gabi, Panginoon, ikaw ang magbukas sa amin ng kaisipan, wisdom, knowledge, understanding, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Kausapin mo kami, Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po'y magtanggapan sa isa't isa. The Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will pass by the power. And in the power of darkness, underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He makes us by the power. And in the power of darkness, underneath my feet. Amen. Hallelujah. At ang ating schedule of worship ay 9 a.m. ang ating Sunday school at meron kayong assignment. At yan ay nasa chapter 37 ng Book of Genesis. No? Ay merong ilang araw pa para tayo ay mag-aral at bigyan natin ng panahon nito, hindi yung puro tayo mga kapatid. TikTok ng TikTok, ML ng ML, no? Kaya pagdating sa langit ay tatanungin ka ng Diyos to. At isa sa nakita ko na dahilan kung bakit maraming mga mananampalataya na madaling sumempla sa paglilingkod sa Diyos, mahila ng sanlibutan ay hindi rooted sa Word of God. Kaya kailangan natin mag-aral. At ang ating morning service ay 10 a.m. Yung mga dumadalo sa umaga, hindi sila nakakadalo ng gabi, at yung mga dumadalo naman ng gabi ay hindi makadalo ng umaga. So, ang mahalaga nung nakakadalo. Pero, yun nga, kahit isang sisimbahan ka pumunta ay merong ganon. No? Yun ang maganda, mga kapatid, na
ipagsasabay natin ang anumang bagay na obligasyon at responsibilidad kung di natin magawa sa umaga ay sa gabi. Pero mas maganda kung dadaluhan natin ang umaga, gabi at Miyerkules. No? Lalo na kung tayo, mga kapatid, ay mayroong desire na magpagamit ng buhay sa ating Panginoon. Wednesday evening service ay 6:30 p.m. at ang ating panalangin Lunes hanggang Sabado. Mga kapatid, ito yung ating pong sandata, yung panalangin. No? Lahat ng gagawin natin, idulog muna natin sa ating Panginoon, hindi yung ayon lang sa yung sa yung nararamdaman, no? Sa yung kakayanan. Mga kapatid, isambuli muna natin sa Diyos yan. Kaya kaganina, nung ako ay nagpipray, ay biglang nakatanggap ako ng tawag. At sabi niya, Pastor, yung isa sa pinapanalangin natin ay sinabot na ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, praise God. Actually, yun yung panalangin ko ngayon. So, tinigil ko muna yung aking panalangin at pagkatapos ay kinausap ko siya. No? Tinugon ng Diyos ang panalangin. At naniniwala ko yung malakas na bagyo, kiniliis ng Diyos yan dahil sa panalangin. No? Kaya, ayon ka kagad sa binanggit ko kung nananalangin ka, pero kung hindi ka nagpipray, parang hindi ka man makapaniwala. Kaya ganyan yung panalangin, ganyan kahalaga. No? Kabahagi na sa ating buhay bilang mananampalataya. Pastor's meeting, July 10, sa gabi naman ay Men's Discipleship Class. July 13 and 17, ang Prescott, Arizona Bible Conference. July 20 and 24, Tagum Davao Bible Conference. July 25, mga kapatid, 26, ang Tracy Martires ay meron silang revival. At sa 25, no, Sabado yan, tayo ay susuporta roon. So, kaya kung may time kayo, mga kapatid, tulungan natin ang ating iglesia sa lugar na yun. So wala na po nakalimutan at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ngayong gabi, tayo po ililigom ng ating handog at kaloob. So bilang pagpaparangal sa ating Panginoon. At pangunahan tayo ni Brother Alex sa pagligom ng ating handog at kaloob. Dakilang Diyos, salamat sa gabi po ito. Tayo po'y magkakaloob. Ang dalangin ko'y patuloy niyo i-bless ang mga anak buhay ng Diyos sa trabaho, kalusog at kalakasan, proteksyon. Salamat Panginoon sa gabi ito sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin natin ang pagbansang awit. Bibig ka sa akin. Bibig ka sa akin sa praise. Under the house of the Lord. Bibig ka sa akin sa praise. Under the house of the Lord. As we go around you, the sacrifices of thanksgiving. As we go Praise God. Dalangin ko na pagpalain ng Diyos ang ating mga handog at kaloob. Matthew chapter 4, 18 hanggang 22. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang banal na salita. At ganito po ang pagkakasabi, sa paglakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na inihulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mamalakaya.
At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamalakayan ng mga tao. Pagdakay iniwan nila ang mga lambak at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa Daburon ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. Sa daong nakasama si Zebedeo na kanilang ama na nagsisipagayuman ang kanilang mga lambat at sila'y kanyang tinawag. At pagdakay iniwan nila ang daong at ang kanilang ama at nagsisunod sa kanya. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Nais ko mangaral ngayong gabi sa paksang The Shore Where Great Servants Were Forged. Ang dalampasigan kung saan hinubog ang mga dakilang lingkod. Sabi po ng banal na kasulatan, hindi sa palasyo, hindi sa seminaryo, kundi sa paligid ng Sea of Galilee. Hinubog ni Jesus ang kanyang mga tagapagbago ng sanlibutan. Ang layunin niya ay hindi lamang makagawa ng mga tagasunod, kundi mga tagapagpadami rin ng mga tagasunod. Gagawa rin sila ng mga tagasunod ng ating Panginoon at hindi lang sila ang susunod sa ating Panginoon. Sa Sea of Galilee, tinawag ang mga alagad. Pinatahimik ang bagyo, naglakad si Jesus sa tubig, pinakain niya ang 5,000 at ibinalik si Pedro sa paglilingkod. Ipinapakita nito na ang Sea of Galilee ay hindi lamang lugar ng mga himala, ito rin ang training ground ng mga alagad. Doon hinubog ni Jesus yung mga taong kalaunan ay nagdala ng ebanghelyo sa buong mundo. Kaya ang point ko rito, lesson from the Sea of Galilee where Jesus built great servant. No. Kaya ito po yung ating pong pag-uusapan. At tandaan po natin, may nakapagsabi ng ganito, successful ministry is not measured by how many follow you, but by how many can continue the mission without you. Hindi daw mga kapatid yung kung ilan ang sumusunod sa iyo o tagasunod mo, kundi ang sabi rito, kundi yung mga tagasunod mo, mga kapatid na kahit wala ka na, ay ipinagpapatuloy pa ba yung itinuturo o yung itinuro sa atin na kahit wala na tayo. At yun yung totoo, mga kapatid. No? Yung ating mga disciple maker, tumatanda na, at iba ay nagkakasakit na, kaya ito po ay napakahalaga na kailangan maintindihan po natin na dapat ay meron na tayong successor. No? Meron tayong hinuhuko at ito yung katotohanan na kailangan po natin. Kaya yung evangelism, discipleship, church planting, dapat ito po ay laging itinuturo, laging ipinapaalala. At higit sa lahat, mga kapatid, dapat ito po ay inililipat natin sa mga sumusunod na henerasyon. No? Kaya tatlong katotohanan ang nais ko pong bigyan ng pansin. Una, Matthew 4:18 and 22, dun sa ating tekstong binasa. Great servants are built by living, not clinging. No? Ito yung una nating bibigyan ng pansin. At may passage po rito sa banal na kasulatan na sinabi rito, at pagdako ay kanilang iniwan ang kanilang lambat, at sila ay sumunod.
Yan yung sinabi sa 22. Pagdakay, iniwan ang daong at ang kanilang ama at nagsisunod sa kanya. Kaya bago sila naging fishers of men, kinakailangan muna nilang iwan ang kanilang lamba. Ano po yung prinsipyong ipinapakita rito? Hindi ka makagagawa ng disciple kung ikaw mismo ay ayaw bumitaw sa iyong comfort zone. Kaya yung lamba, mga kapatid, ito daw ay kailangan nating iwan. Tatlong katotohanan ang nagsasalarawan sa comfort zone o sa lamba. Una, yung tinatawag na personal comfort. Ayaw natin na meron tayong isinasakripisyo o ayaw natin na magsakripisyo. Gusto natin tayo lagi ang tumatanggap ng mga bagay na pumapabor sa atin at ayaw natin na meron tayong isasakripisyo. Lalo na kapag pinag-usapan natin dito yung pangarap. Lalo na kapag pinag-usapan natin dito mga kapatid yung future. Yan yung madalas na pumipigil sa mga kalalakihan. Kung bakit hindi makasunod, iniisip nila yung future ng kanilang mga anak. Hindi sa sinasabi ko, alisan na ninyo ng pangarap at wala na rin kayong plano at layunin na pag-aralin, patapusin sa pag-aaral ng inyong mga anak. Ang sinasabi ko rito, mga kapatid, kapag sumunod ka sa ating Panginoon, hindi pababayaan ng Diyos ang iyong pamilya. Isa yun sa madalas na nagiging problema natin. Isa pa, ang ating pamilya, hindi natin maiwanan. Ito yung nakakalungkot. Kaya pangalawa, na nagsasalarawan sa comfort zone o sa lamba, yung sariling agenda. Meron ka pang gustong gawin para sa buhay mo at iniisip mo na hindi ka pa handa para hawakan ang ministeryo o para tumugon ang tawag ng Diyos. Meron tayong sariling mga agenda sa buhay natin. Ito yung gusto natin. No? Kaya ang nangyayari pag napapakinggan mo yung pangangaral mga kapatid patungkol sa pagsasakripisyo, ayaw na natin yun. No? Ang gusto natin yung masusunod tayo. Yun ang gusto natin. At ikatlo, takot sa commitment. Marami mga kapatid ang hindi nakapagpatuloy na sumunod sa Panginoon dahil sa salitang pagtatalaga. Ay iniisip nila, kaagaw ko sa oras ang ministeryo, kaagaw ko sa oras, sabi nila, sa hanap buhay ko. Ito nakakalungkot ngayon. Wala nang panahon mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. Binawasan na nila ang kanilang pagtatalaga dahil sa paghahanap buhay. Hindi sa sinasabi ko mga kapatid, bitawan ninyo ang hanap buhay o pabayaan ninyo o mag-resign kayo. Ang totoo no, may panahon ka naman talaga eh. Diba? At ang hinihingi ng Diyos mga kapatid, ilang oras na. Kaya kung ikukumpara natin yan sa trabaho ninyo, 8 oras, ang gawain, mga kapatid, pinakamatagal na rito, 1 oras at kalahati. Kaya lang kayo nalilate na umuwi, ginagabi kayo. Kasi pagtapos ng gawain, kwentuhan pa kayo rito. Yung oras ng pangangaral, yun din yung oras ng inyong kwentuhan. Samantalang napakaiksi lang naman ang pangangaral. Tignan mo ha, yung paghahayo, ilang oras lang din tayo. 1 oras at kalahati. Diba? Sa loob ng 1 linggo, ang gawain natin, Miyerkules, linggo ng umaga, linggo ng gabi.
So mahaba pa rin yung panahon mo para sa trabaho at mas mahaba pa rin yung panahon mo para sa pamilya. Kaya maraming mananampalataya ang takot. Alam niyo yung pagiging kontento sa attendance kaysa sa transformation, ito ngayon ang nagiging problema. Kaya hindi napapansin ito ng ilang mga pastor. Nasisiyahan sila, na umaasa sila dun sa bilang, na napupuno ang upuan, pero walang transformation. Di bali nang may bakanting upuan, basta't mayroong transformation. Di bali nang may bakanting upuan, basta't mayroong tumutugon sa tawag ng Diyos. Tulad ng pinangaral ko ng linggo ng umaga. Yung bakanting upuan, isa sa revelation niyan, mga kapatid, dahil may tutugon sa tawag ng Panginoon, kaya kung bakit bakante na ang upuan yan. At meron nga rin akong nabanggit doon sa panangaral, mag-isip ka kung ang upuan ay laging puno. Mag-isip ka. Baka hindi ka nagsisend out. Hindi ka nag-church plan. Hindi mo binibigyan ng pagkakataon yung couple o yung mag-asawa na ipadala sa bayan, mga kapatid, na pangarap nila at tumugon sa tawag ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, ito ang challenge sa mga nagdi-disciple. Huwag lang manghikayat ng tao sa church. Hubugin silang sumunod kay Kristo kahit may kapalit. Kasi pag dinala mo sa church, may posibilidad na yan ay mawala. Pero pag dinala mo kay Kristo, magpapatuloy yan. The cost of discipleship is high, but the cost of not making disciple is far greater. Kaya kapag hindi ka humuhubog ng alaga, mga kapatid, ito ang nagiging problema. Ay tingnan po ninyo, no? Yung ating text yung pinag-uusapan dito. Ang lambat ay ginawa upang manghuli ng isda. Ngunit nang tawagin sila ni Jesus, iniwan nila ang lambat upang manghuli na ng mga tao. Kaya ang una na itinaguyod ng Diyos sa kanila ay yung meron kang iiwan. Living. No? Kaya the cost of the first step o follow first, understand later. Kasi hindi mo maiintindihan sa ngayon ang gustong gawin ng ating Panginoon. Pero sa bandang huli, mauunawaan na gano'n. Kaya yung halaga ng una, sumunod ka muna. Pagbabayaran mo ng halaga ang pagsunod. At doon tayo tuturuan ng Diyos. Eh sabi ng Panginoon, iwan mo. Ang lambat, actually hindi nga lang lambat ang iniwan. Di ba sabi roon, pati ang kanyang ama. No? Nakasama niya roon, so iniwan. Kaya itong discipleship class, para ito sa mga totoong lalaki. Yan. No? Meron kang dapat iiwanan. At kung meron kang iiwanan, mga kapatid, papalitan ng Diyos yan. Pero yung ayaw mong iwan, tandaan mo, kukunin ng Diyos yan. Number 2, Mark 3:13 and 15. Basahin muna natin. Siya yumango sa bundok, tinawag niya ang balang kanyang maibigan at nagsilapit sila sa kanya. At nag-alala siya ng 12 upang sila'y makasama sa kanya upang sila'y suguin niyang magsipangaral at magkaroon ng kapamahalaang magpalayas ng mga demonyo. Great servants are built by investing, not impressing. No? Kasi maraming mga alagad pa-impress. Pero hindi marunong mag-invest. Sabi
Sabi nga ron sa ating teksto, He appointed 12 that they might be with Him. Maliwanag yung binanggit rito, naghalal siya ng 12 upang sila'y makisama sa Kanya at upang sila'y suguin niyang magsipangaral. Ay makikita natin dito yung investment na tinatawag. Bago sila isinugo, kasama muna nila si Jesus. Ang prinsipyong pinapakita rito, hindi pinadali ni Jesus ang ministry. Kundi ang sabi ron, inuna niya muna ang relasyon. Kaya sa disciple making, mga kapatid, para makabuo ka ng alagad, makakuha ka ng alagad, una, kailangan meron kang relasyon sa Kanya. Ibabagay mo muna ang sarili mo sa Kanya at higit sa lahat maglalapat ka ng ugnayan para sa Kanya at hindi lang yan, mga kapatid, mamumuhunan ka talaga. Mamumuhunan ka. Kaya di ko makalimutan ito nung ako ay unang nagpastor sa unang simbahang pinagpastoran ko. Kasi puro mga breadwinner po yung mga disciple doon. Fatherless, kaya sila na yung tumataguyod sa kanilang pamilya. Kaya naging palaisipan sa akin kung paano ko makukuha yung kanilang panahon. Alam niyo mga kapatid, yun yung araw ng linggo. Kasi yun yung araw na pinaka-day off nila. Kaya nagsimula ito sa pakikipagkaibigan ko sa kanila. No? Actually, meron akong na-win dahil sa basketball. Hindi naman ako kagalingan, pero ilan lang yung trophy ko na naging MVP. Sports-minded kasi ako. Dati rin akong volleyball player. Mahilig ako sa sports, mga kapatid. So, para ma-win ko ito, basketball kami. Take note ha. Yung basketball, hindi yung sabay sa schedule ng gawain. No? Kundi yung tapos na yung gawain. Laro kami, alas 3, hapon yan. So, nakikiayon ako, nakikibagay ako sa kanya. So, paano ko na-win siya? Nung sinahod siya at nakumang siya, sabi ko sa kanya, Brad, ano pipiliin mo? Yung karir mo o yung tawag ng Diyos? Hindi na siya maka-basketball dahil pingkaw na. Di pahinga siya ngayon. Kasi kumisan, ito kalaban natin yung pangarap natin yung kasikatan pinipilit mo na hindi naman. Tsaka take note, wala kang future dyan. Ako na nagsasabi sa'yo, yan sa sports, wala kang future dyan. Ang makukuha mo lang dyan, medal na nabili doon sa TikTok, sa Raon. Yun lang yan. Maniwala ka hindi, pag na-disgrasya ka dyan, nabingit yung buhay mo sa kamatayan, sarili mo rin gastos yan. Ang konsuelo mo lang, sa mga taong nasa paligid mo, palakpak. Palakpak ay hindi nakakain. Kaya nung na-aksidente siya, nakumang siya. Yun yung pagkakataon, sabi ko sa kanya, may tawag kasi ang Diyos sa'yo. Kaya huwag mong pilitin. Ang tawag ng Diyos sa'yo, hindi basketball player, kundi pastor. Ngayon, pastor na. Tapos may mga daughter churches. Nagpupumilit ka na maglaro ng basketball, yung height mo naman, 3'11". Ang laki pa ng tiyan mo. No? Huwag ko nang pangarapin yan.
So, inuna niya ang relasyon. Kaya, mga kapatid, ito rin yung una natin gawin. Unahin muna natin ang relasyon. Kaya pag may mga bagong convert, lalaki sa lalaki, babae sa babae, mga kapatid, makipagrelasyon kayo sa kanya. Kapag may baguhan, kausapin ninyo, makipagkaibigan, maglapat ng relasyon sa isa't isa. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, hindi siya nagtayo ng malaking crowd lamang. Nagtayo siya ng mga disciple na magtutuloy ng kanyang mission. Kaya itong hamon sa mga discipler, huwag lang tayo magbilang ng attendees, maglaan ng oras, magturo ng buhay, hindi lang leksyon, magbarami ng pagdisipulo, hindi lang mga tagapakinig. Crowds admire, but disciples multiply. Yan. Ito yung gusto ng Diyos. Kaya nga isang magsasaka, hindi lamang siya naghahasik, binabalikan niya ang kanyang itinanim hanggang ito'y mamunga. Ganon din ang discipleship. Kaya dapat meron itong bunga. Paano ito, Pastor? Wala naman akong dinidisciple na alaga. Didisciplein mo yung iyong anak na lalaki, disciple mo. Kung puro babae naman at mayroon kang ako na lalaki, disciple mo. No? Ito ang tawag ng Diyos sa atin. Okay, number 3. John 21, 15 and 17. Kaya nang makapagpawing gutom sila, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, O Panginoon, nalalaman mo kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. Sinabi niya sa kanya muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, O Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking tupa. Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya sinabi makaitlog, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mong lahat ng bagay, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Lastly, great servants are built by releasing, not retaining. No. Dito po sa ating binasa, 3 beses sinabi ni Jesus kay Pedro, feed my sheep. No? Pakanin mo ang aking mga tupa. Yan. So, spiritual application po nito as a pastor. Or, pag kayo ay nabigyan ng pagkakataon na mangaral dito, ang tagubili ng ating Panginoon ay pakanin o pakainin ang mga tupa. No? Pakainin. Yan ang isa sa ipinagputos ng ating Panginoon. Meron akong librong nabasa. Ito ay pumukaw ng aking pansin kasi nakalagay doon bullet versus seed. No? Binhi. Sabi ko, anong ibig sabihin nito? Kaya nung binasa ko, nalaman ko mga kapatid na meron palang mga pastors na sa halip na binhi, no, ang dapat dalhin nila bala. Ang binhi, mga kapatid, ito ay pag naihasi, ito ay tumutubo at namumunga. Ang bala ay pumapatay. No? Kaya ang nangyari daw, yung pulpit ay naging firing range. Yan. No? Na may mga pastor na sharpshooter. No? Binanggit pa nga ron, cowboy. May mga pastor daw na cowboy. Bakit?
Kasi ang bilis bumuno. Ping! Di ba? Ping! No? Putok dito, putok doon. Kaya anong nangyari mga kapatid, yung mga membro, kung hindi sugatan, patay spiritually. Bakit? Kasi pag nasa pulpito siya, tira ng tira. Baril ng baril sa mga membro. Kaya ang nangyayari, nasusugatan. Kaya ito yung madalas na sakit ng maraming mga nangangaral o mga pastor sa panahon natin ngayon. Sa halip na nakakatulong magbigay ng kalakasan, ang nangyayari, sinusugatan ang membro at binabaril spiritually ang membro. No? Nakuha ba ninyo ang ibig ko sabihin? Basta narinig niya lang, wala pang kumpirmasyon. Gagamitin niya ang pulpito, sasabihin niya, yari ka. Yari ka pagdalo. Kaya pag nangaral siya, bubombahin niya na doon sa pangangaral. May narinig ako kay Pastor Wayman Mitchell nung siya'y nabubuhay pa. Kapag may issue o kaya may problema at isa lang naman ang info, ang sabi ni Pastor Wayman Mitchell, kausapin mo na lang. Huwag mong gamitin ang pulpito. Kasi pag ginamit mo ang pulpito, para daw gumamit ka ng shotgun at yung babarilin mo, langaw. So, anong mangyayari? Diba? Yung shotgun, yung bala ng shotgun, kumakala. So, sa madaling salita, marami ang pwedeng madamay. No? Yun ang hindi ko makakalimutan na napangaral o pinangaral ni Pastor Wayman Mitchell nung siya'y nabubuhay pa. Pero ang point ko rito, mga kapatid, ngayong gabi, dapat daw binhi ng salita ng Diyos yung ating banggitin. Kung tapat naman sa prayer, tapat naman sa pagbibigay, tapat naman sa pagdadalo, mga kapatid, sumasama sa evangelism, ang nangyayari, sila pa yung nasusugatan, sila pa yung binapain. Kaya ano nangyayari ngayon? Ang buong simbahan, mga kapatid, natural sugatan. Ang kailangan ng salita, ang kailangan mga kapatid ng iglesia at ng mga mananampalataya na mapakinggan, walang iba kundi salita ng Diyos. Ay pag nangaral kayo, ang ipangaral ninyo salita ng Diyos. Hindi yung buhay mo. Hindi yung kwento ng buhay mo. Kaya kung hindi ka marunong gumamit ng ilustrasyon, huwag mo nang gamitin. Ito, papaliwanag ko lang sa inyo. Ang ilustrasyon, kumbaga sa bahay, bintana yan. No? Pag may bintana, ibig sabihin maliwanag. So, kapag gumamit ka ng ilustrasyon, liliwanag yung sermon. Pero kung hindi ka marunong gumamit ng ilustrasyon, mga kapatid, nagiging magulo eh. Parang ganito. Halimbawa, nag-uusap tayo. Ako sa nag-uusap tayo, biglang may sasabat na isa na ipapasok mo kagad. Na sasagot kagad na hindi man lang humihingi ng permiso na sasabihin sa'yo, pwede bang makisali sa kwentuhan niyo? Basta't na lang papasok sa kwentuhan. So, ano nangyayari? Nagugulo ngayon. Kaya kung minsan, mga kapatid, ganyan din pangangaral eh. Isipin mo, may pagsubok yung mananampalataya. Yung disciple galing sa trabaho, pinagalitan ng boss. Kung minsan, kumakalang pa yung sikmura, tapos pupunta sa simbahan. Tapos marinig yung pangangaral mo, ang gulo. Sabog-sabog. Kaya anong mangyayari ngayon? Lalabas ang mananampalataya sa bugding. Kaya kailangan ma-bless sila, kailangan maunawaan nila, kailangan maintindihan na, kailangan pagpalain sila, kailangan ma-encourage sila, lalo na sa panahon ngayon. Kailangan marinig ng congregation, mga kapatid, encouragement. No?
Makinig ka mga kapatid, doon sa radio. Tapos titignan mo yung cellphone mo. Napakagulo na. Eh pagdating sa simbahan mga kapatid, kailangan makamot sila. Kaya nga yung binili ko na ano tawag dito? Air freshener. Sabi ko kay Miriam, sabi niya pa, ano yung gusto mong air freshener ang ilagay? Yung nakaka-relax. Sabi ko ha, kasi baka pag naamoy ng mga membro yan, makatulog yan. No? Makatulog. So mga kapatid, ito yung kailangan natin. Ito yung kailangan natin. Ito, gagamitin ko lang halimbawa. Nung linggo ng umaga, hindi pa ako nangangaral. Nilapitan kagad ako ng isang kapatiran. Umiiyak siya. Sabi niya, Pastor, kailangan ko tulong. Pastor, kailangan ko yung panalangin mo. Ganito yung nangyari. No? Sabi ko sa kanya, sige sister, pag-pray natin at kung ano yung kaya mong itulong ay tutulong ako. So, intindihin ninyo mga kapatid. Ito ang ating panahon ngayon, mga sugatan, mga nalilito, mga naguguluhan. No? Naghahanap sila ng sagot sa kanilang tanong at mapawi yung kanilang pagdududa at pag-aalinlangan. Kaya ganito mga kapatid, ang sinabi ni Jesus kay Pedro, feed my sheep, pakanin mo ha. Hindi sinabi rito mga kapatid ni Jesus, pabayaan mo ang aking tupa na sila yung manginain, kundi ang sabi ron, ikaw ang magpapakain. Kaya doon po sa mga spiritual feeder, ito yung mga maatasang mangaral, mga kapatid. Pag-aralan ninyong maigi ang inyong ipapangaral. Kasi ang mga membro ngayon marunong na. Kapag marami yung amen, hallelujah. Ang ibig sabihin niya, hindi ka nag-aaral. Amen? Meron pa nga yung pag magbitaw ng salita, di ba? Eh, yung membro, nag-aantay nila. Sabi ng Biblia, di ba? Kaya ayusin. Hindi naman sa nagdududa ako sa iyo o walang tiwala sa iyo. Hindi, nasa discipleship tayo. No? Ang sinasabi ko lang dito, mga kapatid, yung ating pagkatawad. Hindi ka na observer, kundi ikaw ay isa ng tagapanguna. Kaya dapat i-level up mo. Kaya yung tubig. Nagka-cramps ako eh. May stomach cramps kasi ako. Kaya, pagkatapos ng restoration, hindi pinapanatili ni Jesus si Pedro sa tabi niya. Inatasan niyang siya ay mag-alaga ng iba. Yan. Releasing o nirelease niya. Release. Kaya ang tunay na discipler ay hindi natatakot na lumaki at manguna ang kanyang disciple. Kung ang lahat ay nakadepende pa rin sa iyo pagkatapos ng maraming taon, panahon ng suriin ang iyong paraan ng pagdidisipulo. Kaya ang challenge sa atin, ang sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano karami ang sumusunod sa iyo, kundi kung gaano karami ang iyong naipapadalang manguna at magparami pa
discipleship is not to create dependents, but disciple makers. No? Humubo, mga kapatid ng mga alagad. Katulad ng agila, darating ang araw na itutulak ang inakay palabas ng pugad. Hindi dahil hindi niya mahal, kundi dahil gusto niyang matutong lumipad. Kaya yung inakay na agila, pag napisa na yung mga kapatid, pag napisa na doon sa kanyang itlog, no? Ang gagawin nun, kada buwan, nilalagyan niya ng tinik. Tinik yung ugat. Na kapag naupuan, mga kapatid ng inakay, dudundag siya. Susunod naman, dadagdagan niya yung tinik. So, hanggang pakitid ng pakitid, na yung kanyang bawat lundag, tutusok doon sa tinik, at matututo siyang lumundag. Kaya pag siya ay lumulundag, kinakampay niya yung kanyang pakpak. Hanggang unti-unti, mga kapatid, na siya ay nakakalipat na. Tapos isa pang pagsasanay na ginagawa ng inahin na agila, isasakay niya yung kanyang batang agila at lilipat siya ng patag, pagkatapos ay aangat ng itaas. Kaya habang nag-i-enjoy yung agila, no? Siguro sabi ng agila, ang sarap naman pag lagi kang nasa piling ng iyong ina. Kaya ang gagawin ng ina, biglang bubulusok yun at makakabitaw yung inakay. Kaya ngayon, ano mangyayari ngayon? Ikakampay niya yung kanyang pakpak para hindi siya tuluyang mahulog. No? Ihingi siya ng saklolo at alam ng nanay ang kanyang gagawin. Pag alam niya nang pabulusok na doon sa lupa, sasaluhin ng nanay. Isasampa na naman dito. Then pagkatapos, gano'n na naman ang gagawin. Hanggang bandang huli, kaya nang lumipad nung inakay na agila. Ganyan ang discipleship. Dapat ang discipleship natututo. Hello? Dapat nagdi-disciple na kayo. At isang requirements, mga kapatid, sa disciple, hindi matampuhin. Pasok, meron ba matampuhin na disciple? Pastor, meron bang pastor? Meron bang disciple na matampuhin? Natural. Actually, hindi nga lang disciple matampuhin. May pastor din matampuhin. Sa tabing dagat, hinubog ni Jesus ang mga taong nagdala ng Ebanghelyo sa mundo. Kaya, ang tanong ngayon, mayroon ka bang disciple o mayroon ka lang tagasunod? Meron ka bang alagad o alagain pa? Mayroon ka bang mga kasama sa ministry o may mga taong hinuhubog para ipagpatuloy ang misyon? Kaya ang susunod na henerasyon ng mga manggagawa ay hindi basta darating, sila ay huhubugin. No? Sa paanong paraan? Una, kailangan iwan nila ang lambat. Pangalawa, mag-invest ng buhay. Pangatlo, magpalaya ng bagong leader. I-release mo sila. Kapag ginawa natin ito, hindi lamang lalaki ang ating iglesia,
Lalawak ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng mga disciple na gumagawa rin ng mga disciple. Mga kapatid, kaya ito yung isa sa nakita natin sa Sea of Galilee. No? Hinubog yung mga great serpent. Kaya ito yung isa sa goal natin, makahubog tayo ng mga tunay o dakilang mga lalaki ng ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Ay po ito ngayong lahat. Sa pagkakataon